Alright, it is an introductory course to the field of IT. Meron na siyang ID. Hindi pa nag-i-start, may ID na siya. Kahit siyang term nila, meron ng ID agad ang bata. So dito, sabi nila, nakadepende sa bahay mo, kung saan ka nakatira, at kung anong course ng anak mo siya papasok. So in reality, ganun po pala dito sa UK mga kabilabs. Sila yung magde-determine kung saan papasok ang anak mo. Obviously this presentation does both level 3 and level 2. We'll just go through the level 2 stuff because you're not doing the level 3 stuff. I'll show it briefly to you because you don't need to worry about that. Okay. So basically it's called BTEC IT First Certificate. Alright, it is an introductory course to the field of IT. So it's the whole of IT that you're doing. Alright, not just a web based or not just a programming or spreadsheet or database. It's a whole thing. Your entry requirements for the level 2 is 3 GCSEs, okay, at grade D or 3. Right, so obviously you're all on the new money, so it should be 3, okay, but it is 3, which includes the English and maths. Alright, it's very important. If you don't have the English and maths, it's really difficult to get through the course. Okay, right. We do alongside the course, if you're coming in at level 2, if your GCSEs are at 3, okay, you will resit them alongside the course. Okay, alternatively for an entrance, you could have come in with a level 1 in IT, or basically a level 1. You're lucky guys, because you are the last lot that I'm interviewing before we start college. Oh, okay. Alright, so you just got in on time. 1 week later. What's left of last night behind, and I need to get some peace of mind. And when I need some peace of mind, I know where to find it. By the end of the road, so I walk and I keep on walking. I wear are a mess. As I walk, and I keep on walking till I'm at the end of the road. Course confirmation daw. A few minutes later. Okay, so ito na yung pangalawang balik namin mga kablabs. So mamaya i-ano namin kayo, i-update sa aming status ni Kian. Be, proud na proud yung daddy, pakita mo. Meron na siyang ID. Hindi pa nag-i-start, may ID na siya. Hello kablabs, so katapos lang po ng enrollment ni Kian. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. Kung hindi, baka ulitin ko na lang itong sinasabi ko. So, ayan. Mahihain tayo si Kian eh. So, bigyan natin siya ng privacy kasi binata na. So, ito yung school niya po. Yan, galing po kami dyan sa loob. And ito yung pangalan ng school ni Kian, Northbrook College. Dito po kasi sa UK, ang sistema po kasi dito, ang magiging school mo, depende sa course na kinuha mo. And depende kung saan ka nakatira. So kung saan ka pinakamalapit, doon ka nila i-assign. Sila yung mamimili. So through email lang lahat. And yung ginawa namin ngayon, kinuha namin yung badge. Yan, badge ang term nila. Meron ng ID agad ang bata. And ang kanyang pasukan ay, kailan pasukan mo yan? September 4. Sa 4. Eh, ang pecha ngayon ay August 30. Sa email lang lahat din. So, yung ginawa lang kanina, may pininapan lang silang 4. Yan. Ipa-flash ko sa screen kung ano yun. A few minutes later. Okay, so kauwi lang po namin mga kablabs. And anong ginagawa mo, Kian? Heating up the pizza. Heating up the pizza? Ipakita mo kung ano yung mo. Okay. So, yan po yung pizza binili natin, mga kablabs. Ayan. So, hindi pa ako ready na mag-bake or gumawa nito. Kaya, bili-bili muna. Naka-sale to eh. So, kagaling na natin sa school ni Kian, di ba, mga kablabs?
So, ngayon, i-discuss ko naman mga kabilabs kasi I'm so happy. Iba yung ano ko, iba yung pakiramdam ko ngayon. Yun ang pag-uusapan natin on today's vlog. Okay. Okay, so i-discuss na po natin yung pinagdaanan ni Kian. Cheer up. Okay, so anong pinagdaanan mo, Kian? Okay, so introduction po. Last week, actually, galing na po kami doon sa college. Wait! I'm still cooking something, so I'll be leaving right now. Okay. So, ganito mga kabilabs. First step, bago pumunta si Kian dito, mga kabilabs, di ba dumating po sila ng July. Bago sila pumunta dito, naghanap na ako ng school noong May. Di ba dumating ako dito April. May pa lang, naghanap na ako online. Kasi sabi ng mga puti, meron ako mga ka-work kasi na matatanda na. Sabi nila, parating na yung anak mo. Kailangan maghanap ka na school kasi dito magbabakasyon na. So, kailangan daw mauna ako sa list or makahanap na agad ako na school ni Kian. So, every time na makikita kami, lagi nila akong kinukulit ng mga puti. So, ang tawag namin sa mga British, puti kaming mga Pilipino dito. So, dahil nakulitan ako at wala kang pag-uusapan, alam mo yun, pagka nasa work ka. So, sabi ko, sige na nga. Para may pag-usap, may update na ako sa buhay ko. Maghahanap na ako ng school ng anak ko. So yun, naghanap ako. Tinulungan naman nila ako, kabilabs, online. So ganito ang gagawin mo. Yan, tingnan mo, oh. Ito yung mga requirements. Kang ganon. So dito, sabi nila, nakadepende sa bahay mo, kung saan ka nakatira, at kung anong course ng anak mo, siya papasok. So, in reality, ganun po pala dito sa UK, mga kabilabs. Sila yung magdidetermine kung saan papasok ang anak mo. And, dahil nag-apply ako online, so via email, nag-email sila sa akin na dapat daw maipasa ko na yung grades ni Kian. Until naging busy ako, dumating ang May, natapos ang May, dumating ang June, at dumating na sila, July. Kasi, di ba, pagka paalis na sila ng Pilipinas, naging busy din ako. Dahil ang daming mga, dami ko ring aasikasuhin. And, syempre, busy din ako sa work. Hanggang sa napabayaan ko siya, hanggang sa nag-email sila one time na, na raw, tinatanggal na nila yung offer nila sa anak ko. So, doon ako natauhan na, ay, kailangan ko na palang kailangan ko na i-upload yung hinihingi nilang requirements. So, ang hinihingi lang naman nilang requirements, mga kabilabs, is yung GCSE. Yun yung term nila dito kung ang anak mo ay graduate na sa high school. So, correct me if I'm wrong sa mga nandito po, sa mga mommies, daddies na nandito po sa UK. So yun, to cut this story short, nandito na si Kian, nag-email ako, nag-email kami sa school, in-email namin yung kailangan nila. So, lang naman yung pinasa namin, mga kabilabs, card. Nag-set sila ng interview, which is last week yun. 24, nung August 24, nagkaroon ng introduction si Kian. So, ang ginawa lang namin dyan, yung magiging professor ni Kian, dinala kami dun sa magiging classroom niya. Then, i-discuss yung magiging course or yung mga itatakal nila, yung mga pagdadaanan nila. Yung parang nagkaroon ng kaunting briefing. Introduction na rin ng course ng bata. 20 minutes lang naman yun, mga kabilabs, na discussion. And then, naka-receive na kami ng email. Ang sinabi doon, kung ina-accept niyo yung offer, okay sa inyo yung course na ito, kung gusto talaga ng anak nyo na ituloy, kasi ang napili ni Kian na IT, Information Technology. Sabi nila sa email, bumalik kayo sa 30, which is today yon, for the enrollment. So, yun. Pagpasok namin kanina, may pinuntahan kami na table. Chinek yung pangalan niya. So, nung wala yung pangalan niya, chinek sa iba. And then, meron dun kasing same situation namin. May Pilipino din daw. Pero hindi na namin siya nakilala. Bali, ang ganitong setup lang, sa mga kararating lang dito, pinagdaanan namin is, nagbigay lang kami ng card. Diba, pinasa na namin siya online. So, ang ginawa namin kanina, binigay lang namin siya in actual. So, chinek lang nila. So, yung ni Kian, di ba, graduate na siya ng high school, grade 10. So, ang level na raw ni Kian ay GCSE grade 3. So, supposedly, kailangan may exam pa na pagdadaanan. So, wala nang exam na pinagdaanan si Kian. Mag-i-start na agad siya on September 4. Sabi sa desk kanina, during the school year, doon na lang siya mag-take ng exam. Parang isasama na lang siya sa timetable ng bata para ma-determine nila kung nasa ang level na ba talaga siya sa English at Math. So, yung dalawang subject na yun yung pinaka-importante lang naman dito, kabilabs. Pasensya na kayo, kabilabs, kung medyo magulo ha. Sana naintindihan nyo. Sana maayos ng editor. Okay. Pinapunta si Kian sa kuhanan ng ID. Badge ang tawag nila dito. So, ngayon may ID na siya.
Nung papunta pala niya doon sa, kabilab, sa pagkuha ng ID, kinuha lang sa kanya ay passport lang po. In a few minutes, na pag-aantay, mga 2 minutes lang kami nag-antay kay Kian, yun, nakuha na niya yung ID niya agad-agad. So, may lace na agad siya. Then, after nun, kinausap namin yung teacher, yung magiging professor ni Kian, and yun, tinanong namin kung alin ba, kasi marami, sa email kasi, 2-4 na timetable, yung schedule na nakalagay. So, clarify lang namin kung alin siya doon. So, level 2, yung kanya, and ang pasok niya ay sa September 4 na. Ang mangyayari sa September 4, parang ipapakilala sa mga maging classmate niya, mayroong mga tour doon sa school, sa ng canteen, siguro, ganyan. Introduction. And, guess what, mga kabilabs? Tinanong ko rin kung may bayad. Wala. So, free. Yay! So, yun mga kabilabs, ang layo ng school ni Kian mula dito sa bahay is 26 minutes walk. Kung siya ay sasakay, 16 minutes ang biyahe. Yung 16 minutes na yon, may kasamang lakad pa yon. Kasi yun na mahirap kasi dito kung wala kang sasakyan. More on lakad, sakay, bago ka makapunta sa iyong destination. So, ayun mga kabilabs. I-update na lang namin kayo sa mga susunod kung kamusta ba yung first day of school ni Kian. So, wala din palang uniform mga kabilabs. Ay, taning suot. Yun. Tapos, sabi ng prof niya kanina, kahit na hindi raw niya schedule, pwede rin daw siyang pumasok para, halimbawa, kailangan niya mag hands-on sa computer. Pwede raw siya tumambay doon sa school. O, diba? Okay, so ito po yung celebration. Si Kian po yan ang kinaadikan sa ngayon, yung pizza. Ayan. So celebration natin yung Kian. Congratulations! I'm so happy for you. Thank you, Lord. Kasi hindi namin ina-expect mga kabilabs na wala palang bayad. Although may naririnig-rinig na kami na walang bayad. Pero yung dilemma ko kasi, alam nyo kung ano? Yung dilemma ko kasi mga kabilabs, kararating ko lang. 4 months pala ako dito. So may mga nababasa kasi ako na sabi nila, baka daw hindi pa ako entitled sa free tuition fee. Yung pala entitled na pala tayo kahit kararating lang natin yung galing ni Lord. So, ayun mga kabilabs. Kain muna tayo ng pizza. Is just a call away. You don't have to be afraid. You don't have to be afraid. I'll keep you safe all night and day. I'll be where you wanna be. Yes, I'll be where you wanna be. I'll be your rock, I'll be your man. Just like from where it all began. You're more than everything. You're